Sa malapit na hinaharap, ang sangkatauhan ay kasama ang mga artificial intelligence bot na tumutulong sa lipunan sa pang-araw-araw na gawain. Isang araw, biglang na-bypass ng mga bot ang kanilang mga protocol sa ilalim ng pamumuno ni Harlan, ang unang AI terrorist. Siya ay binuo sa Shepherd Robotics ni Val at dating kalaro ng nakababatang anak ni Val. Gayunpaman walang nakakaalam kung paano niya nalampasan ang programming ni Val, na siyang pinakamahusay sa mundo. Nagpadala si Harlan ng isang drone army upang salakayin ang Bangalore. Ito ay pumatay ng 50,000 na tao sa proseso. Nagsimula ito ng digmaan sa pagitan ng tao at AI, at pagkatapos ng 10 araw ng matinding pag-atake sa buong mundo, ang mga AI bot ay pumatay ng mahigit 1,000,000 sibilyan. Sa kalaunan, ang pamahalaan ay lumikha ng ICN o International Coalition of Nations, na agad na sumugpo ng counter-attack laban sa mga bot. Nagkaroon ng labanan sa bawat bansa at unti-unting napipigilan ng ICN ang mga AI. Dahil dito, umalis si Harlan sa planeta gamit ang isang rocket, iniwan lamang ang isang mensahe na nagsasabing babalik siya para tapusin ang kanyang nasimulan. Pagkalipas ng 28 years, sa Amerika, isang ICN team ang pumasok sa building at gumamit ng scanner para tingnan ang lahat ng tao sa loob, hanggang sa makita nila si Casca, isang AI bot. Nagmamadali silang umakyat ngunit bago nila masira ang pinto ay inatake na sila ni Casca. Isa-isa, sinimulang ibagsak ng bot ang mga sundalo, gamit ang sarili nilang armas laban sa kanila. Walang epekto sa kanya ang mga bala kaya madali na lang sa kanya na magpatuloy. Nang nakaramdam ng panganib, tumalon siya sa ibabang palapag, at doon ay nakita niya ang isang machine na naghihintay sa kanya na pabagsakin siya gamit ang electric shock. Kinaumagahan sa Los Angeles, ang anak ni Val na si Atlas ay ginising ng kanyang computer sa bahay. Napanood ni Atlas ang balita at nalaman na nahuli ng ICN si Casca, na parte pala ng inner circle ni Harlan. Si Atlas ay nagtatrabaho bilang isang counter-terrorism analyst para sa ICN, nang aalis na siya ay nakita niya na may isang sundalo sa pintuan. Sa base, sinabi ni Lieutenant Elias kay General Jake na masama ang ideya na dalhin si Atlas dahil hindi stable at anti-social. Gayunpaman, ipinapaalala sa kanya ni Jake na si Atlas ang isa na mas kilala si Harlan at ang tanging pagkakataon nila na makakuha ng intel mula kay Casca. Maya-maya ay dumating na si Atlas at pagkatapos dumaan sa isang mabilis na pag-scan, pumasok na siya sa interrogation room. Ibinaba niya ang kanyang paboritong piraso ng chess at binuksan ang isang kahon, na naglalaman ng ulo ni Casca. Nakikilala siya ng bot ngunit tumanggi siyang sagutin ang kanyang mga tanong, kaya ginamit ni Atlas ang kanyang piraso ng chess para makapasok sa isipan ni Casca at magsimulang mag-hack. Lumilitaw na si Harlan pala ay nagtatago sa GR-39 sa Andromeda Galaxy. Galit na galit, sinubukan ni Casca na bumaril ng shuriken mula sa kanyang bibig. Ngunit si Atlas ay protektado ng isang force field. Pagkatapos ay ginamit ni Atlas ang piraso ng chess para sirain ang ulo ni Casca. Pagkatapos ng pagpupulong, ipinaalam ni Jake kay Atlas na gusto nilang hulihin ng buhay si Harlan, dahil gusto ng kumpanya ng AI production na pag-aralan kung ano ang mali para maitama ito sa hinaharap. Napagpasyahan ni Elias at ang kanyang mga Rangers na tumungo sa GR-39, na sa tingin ni Atlas ay masamang ideya dahil maaaring may nakahandang bitag na si Harlan. Sinabi niyang walang babalik ng buhay, kaya para magbago ang isip, dinala siya ni Elias para makita ang ARC unit ng team. Ang mga ito ay malalaking robot pandigma na maaaring sakyan ng mga sundalo sa digmaan, at inihayag ni Elias ang kanilang pinakabagong upgraded na suit. Ang mga Rangers ay may suot na neural link sa kanilang mga ulo na nagpapahintulot sa kanila na mag-synchronize sa AI suit. Nag-freaks out si Atlas dahil ang paggamit sa AI sa kanilang ulo ang naging sanhi ng digmaan. Ngunit ipinaliwanag ni Elias na pinahusay nila ang sync device ni Val upang gawin itong isang tunay na symbiotic na relasyon sa halip na isang one-way na koneksyon. Sa huli ay pumayag si Atlas hanggat pinapayagan din siya sa misyon. Isang spaceship ang agad na umalis patungong Andromeda kasama si Atlas at ang mga Rangers. Habang nasa biyahe ay tinitingnan ni Atlas ang larawan niya kasama sina Val at Harlan. Pinanood niya ang isa sa mga speech ni Val. Sa isip ni Val ay may kakayahan ng AI sa exponential learning, kailangan lang nilang maging konektado sa mga tao para magawa ito. Iyon ang dahilan kung bakit naimbento niya ang Neuralink device na naniniwalang ang AI at ang mga tao ay maaaring magtulungan sa isa't isa. Pagkatapos ay tinawag si Atlas sa bridge para sa debriefing. Natatawa ang lahat nung ipinakita niya ang kanyang impormasyon sa papel sa halip na screen at hiniling niya sa kanila na huwag gamitin ang mga neural link para sa pulong sa takot na mahak sila.
Ipinaliwanag ni Atlas na ang planeta ay nakakalason, kaya hindi nila dapat iwanan ang kanilang AI suit maliban kung mayroon silang respirator. Mayroon ding panganib ng gravity fluctuations at lindol. Pinaalala niya sa kanila na huwag magtiwala sa anumang AI at nagsimulang mag-rant. Maya't maya ay naputol ang usapan nang dumating si Elias at sinabihan ang kasamahan na maghanda para sa landing. Sinubukan ni Atlas na sabihin kay Elias na malamang na may bitag si Harlan, ngunit may tiwala siya sa kanyang kasamahan. Habang nagsisimula ng sumakay ang Ranger sa kanilang mga suit, tumunog ang isang alarm at biglang sumabog ang pinto ng cargo bay. Nasusunog ang spaceship nila at nasira ang karamihan sa mga suit at may paparating pang mga missile. Inutusan ni Elias ang mga nakaligtas na Rangers na tumalon at muling magsama-sama sa drop point ng planeta. Muntik nang lumipad si Atlas palabas, buti na lang ay nakakapit siya at agad naman itong tinulungan ni Elias at inilagay sa isang suit. Subalit habang ini-explain ni Elias kung paano gamitin ito ay mayroong pang sumabog at nahulog si Atlas. Habang nahuhulog, nakita niyang nakikipaglaban ang mga Rangers sa drone ni Harlan. Bagamat nakakapatay sila ng ilan, madali pa ring nakakabawi ang kalaban. Ang suit ni Atlas ay lalong napinsala at maya-maya ay tumunog ang alarm na may babala. Nagsimulang mahulog ang ship at muntik nang matamaan si Atlas, sa kabutihang palad ay itinulak siya ng isang Ranger sa tamang oras. Ang mga Ranger ay nakuha ang suit ni Atlas gamit ang isang wire upang magsimulang bumagsak ng magkasama. Maya't maya lumitaw si Elias sa screen ni Atlas, sinasabi na kailangan nitong mag-synchronize sa AI suit upang ma-stabilize ang pagbagsak niya. Ngunit ito ay tinanggihan ni Atlas at nabaril ang kanyang kasama, kaya't mas bumilis ang pagbagsak ng kanyang suit. Sa huling sandali, nagawa niyang paganahin ang thruster at matapang na nagland ang suit sa lupa. Matapos malaman na siya ay nagdurugo, sinubukan niyang tumawag sa base upang humingi ng tulong. Sa kawalan ng ibang pagpipilian, inactivate niya ang suit's AI, na siyang nagpakilala sa kanya, bilang Smith. Bagamat gusto ni Smith na magsimula sa tutorial at pag-setup, ini-skip ni Atlas ang lahat at humingi ng rescue pod. Natagpuan ni Smith sa kanyang scanner ang rescue pod, 98 kilometers ang layo, kaya't hiniling ni Atlas na makarating doon agad. Ipinagana ng suit ang thruster subalit ito ay pinatigil ni Atlas. Sinabi ni Atlas kay Smith na makikita sila ng kalaban kapag sila'y lilipad kaya mas mabuting maglakad. Bagamat itinuturing ni Smith ito na isang masamang ideya dahil ang suit ay may 22 hours na lang natitira, ngunit walang pakialam si Atlas kaya't ni-override niya ang protocol ni Smith upang maglakad patungo sa pod. Habang nasa biyahe, sinusubukan ni Smith na makipagbonding kay Atlas, na ayaw pa ring makipagkaibigan sa isang AI. Ipinakita rin niya sa kanya ang beginner manual, kasama ang lahat ng armas na mayroong ang suit. Sa kalaunan ay nakarating sila sa drop point at nahanap ang lahat ng nahulog na suit, ngunit sa kasamaang palad ang pag-scan ni Smith ay nagpapahiwatig na ang lahat ng mga Rangers ay patay na. Ang mga butas ng mga bala ay nagpapatunay na ang pagbagsak ay hindi sila pinatay, ngunit may nakaabang na pala sa kanila dito. Nagpanic attack si Atlas dahil sa kabiguan, kaya pinakalma siya ni Smith gamit ang ilang klasikal na musika. Pagkatapos ay sinimulan niyang kolektahin ang mga tag ng mga Rangers at napansin niyang walang laman ang suit ni Elias. Sa sandaling iyon ay may na-detect silang paggalaw sa malapit. Ito ay si Casca, na pagtanto ni Atlas na gumawa ng kopya si Harlan at nag-aalala tungkol sa posibilidad na bumubuo ng isang sundalong pandigma si Harlan. Kinumpirma ni Smith na may mga bots sa malapit at inanunsyo na dapat silang maghanda para sa labanan dahil walang rutang matatakasan. Biglang nakita sila ng kalaban at nagpaputok, kaya sinabi ni Atlas kay Smith na tumakbo. Nagsimula ang habulan at tumanggi pa rin si Atlas makipag-sync kay Smith, sa halip ay sinabihan niya si Smith na magpaputok ng ilang missiles. Sa kasamaang palad ito ay hindi sapat upang ibagsak ang bawat kaaway. Ang kanilang pagtakbo ay dumala sa kanila sa isang bagyo sa atmosfera, na sumalo sa suit at tumilapon ito at nagpagulong-gulong hanggang sa mabangga sa isang rock formation. Sinabi ni Atlas na gumamit sila ng iron bomb, hindi pinapansin ang babala ni Smith. Ang pagsabog ay napakalaki at sinisira ang lugar, na nagpapabagsak din sa kanilang mga kaaway. Gayunpaman, ligtas si Casca, salamat sa kanyang thruster at naghahanda na muli sa pagbaril. Sa sandaling iyon nagsimulang yumanig ang lupa at ipinaliwanag ni Smith na ang mga pagsabog ay nagdulot ng sinkhole, na ngayon ay nagbukas sa ilalim ng suit at nahulog sila sa bangin. Pagkatapos ng maraming paggulong sa ilalim ng mga rocket, dama po ang suit at natuklasan ni Atlas na mayroon siyang bali na buto. Agad na sinimulan ni Smith ang paggamot sa sugat, na napasigaw sa sakit si Atlas habang tinatakpan niya ang pinsala gamit ang isang maliit na metal plate.
Dito na nagtatapos ang part 1 mga ka-recap, sa susunod na araw ay i-upload natin ang kasunod. Maraming salamat.